Hello, hello, Taurus Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for May 25 hanggang 31. Nasa dulo na po tayo ng Mayo. Ano po naghihintay sa inyo sa mga petsa na yan? But first, ihanda mo na Taurus ang isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Sa dulo po, atin po yung sasagutin by using these cards. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Taurus ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale your cards for the week. Nice. Siya nga pala mga mahal kong Taurus, salamat ha. Sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like at nagko-comment. Malaking tulong po yan every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. So sa mga new subscribers natin, hello po. Welcome po sa ating channel. So keep on liking, keep on commenting, and thank you for not skipping the ads. So, in the background of your reading, meron kang the King of Pentacles. This time, Taurus, pinapayuhan ka ng iyong spirit guides na maging sigurista ha. Sa lahat ng mga bagay na gagawin mo, sa lahat ng mga sisimulan mo at action mo, kailangan mong siguraduhin na hindi ka kikilos ng patalo. Na hindi mo ibebet lahat sa isang bagay nang hindi ka naman nakakasiguro. Okay? Pinapayuhan ka dito na if you are working on a very delicate or bagay na kailangan talaga hands-on ka, be prepared to be there. Be prepared to be active o maging hands-on sa kanya. Parang sabi dito, ito yung linggo kung saan mas kailangan ay action-oriented ka more than ever. No? Kung ito man ay negosyo, trabaho, kaperahan, project, or meron kang inaasikaso na gusto mong tumubo, lumaki, yumabong, kailangan talaga alam mo yung ginagawa mo. Narinig ko rin na parang, huy, magtanong-tanong ka muna. Kasi nga parang importante na bawat hakbang ay merong kaukulang mapanghahawakan na bagay. Okay? Very klaro yan para sa'yo. Be hands-on, be the expert that you are para masigurong tutubo yan in your favor. In your core energy, meron kang the High Priestess. High Priestess is all about you, trusting your ability. Na yung mga bagay before na alam mong imposible, akala mo mahirap abutin, na parang imagination lang, pero sa totoong buhay, kayang-kaya mo naman eh. Kayang-kaya mong patubuin, kayang-kaya mong palakihin, kayang-kaya mong magawa na successful siya. Pero karaniwan, Taurus, you always doubt yourself. You always ask, tama ba to? Gagawin ko ba to? Itutuloy ko na ba? Minsan, kinakalimutan mong katigan ang iyong sariling paniniwala. No? Kahit pa maraming tao sa paligid ang talagang nagsasabi sa iyo na, uy Taurus, gawin mo yan, kaya mo yan, we support you, magaling ka, mahusay ka. Pero ikaw mismo parang wala kang tiwala eh, wala kang lakas ng loob na itulay siya. So with the High Priestess here, kung ano man tong ambisyon na to, kung ano man tong planong ito, na talagang napakatayog, napakalaki, napaka-ambisyoso nung proyekto or nung endeavor na to, nagkatiwalaan ng sarili. Siyempre, marami namang bagay sa paligid mo ang hindi mo gets eh. Maraming mga tanong, maraming mga bagay na ang hirap maarok nung kaliwanagan. Pero if you have the time to really tell yourself na God will provide, God will show me the light, God will show me the way, you will have that trust and you will have that big push na, sige, I will just believe in myself. Narinig ko rin dito na kung ano man yung inaasikaso mong bagay na ito, isekreto mo muna ha, wag mo munang i-broadcast para walang makaaberya. Three of Pentacles. Three of Pentacles here, sabi ng yung spirit guides, if you doubt yourself, merong taong makakatulong sa'yo. Ito yung mga tao talagang involved dito sa balak mong itayo ha. Huwag mo i-broadcast sa kung kani-kanino kasi nga maraming pakialamero, maraming mga maaring magtapon ng bad jinx, 'di ba? Sa ginagawa mo. Kaya make sure na hush lang. Ito ay ipaalam mo lang sa mga tao talagang makakatulong sa iyo sa bagay na 'yan. Sila talaga yung mga taong may abilidad, may connection, and also
may eksperyensya para tulungan ka sa bagay na ito. So make sure na you don't just, kim-kimin yung mga bagay on your own. Meron kang maaasahan na mga tao dyan. So make sure na you also try to open up with them. Because alam mong sa kanila ka lang makakarinig ng totoo, may basihan at matimbang na opinion tungkol sa gagawin mong ito. Okay? So, Taurus, ano ba yung mga wish mo na yan na balak mong matupad bago matapos tong buwan na ito? Be specific. Okay, i-comment mo yan sa baba, mangyayari yan. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the temperance card. Sabi dito, magpasensya ka daw ngayon. Pagtiyagaan mo ito. Hindi to instant, Taurus ha, hindi to mabilisan, hindi ito parang instant noodles o instant coffee na nandyan na agad-agad. Ito ay kailangan ng pasensya mo, ng sipag, ng payo, ng pagod, ng kayod at saka ng paniniwala na kaya mong daanan yung proseso, kaya mong daanan yung step by step na hakbang para siya'y magawa. Pinapayuhan ka rin dito na manalig. No? Archangel Michael is here. Whatever you're trying to work for ay magkakaroon ng magandang bunga. No? Kailangan talaga ngayon magpakahirap ka dyan. Very, very prangka ito. Kumayod ka, magpawis ka, magpuyat ka dyan. Kasi lahat ng yan may patutunguhan. Okay? Continue working on it. Huwag mong katamaran, huwag mong sukuan, huwag mong bitawan. Kasi yung pagod at kayod mo dyan ay magre-resulta sa kaching-kaching and long-lasting security pagdating sa iyong finances. Okay? Star card, yes. Sabi dito, pangarap mo to eh. Gusto mo to eh. Na-visualize mo na eh. So bakit natin susukuan, di ba? Ngayon, mas tinatawag ka na magpagod, magkayod, kasi alam ni God na abot kamay ito sa'yo. Diba? So, hindi lahat ng pangarap ay mabilis makuha. Alam ko, sanay tayo makakita ng mga success stories sa magpakailanman, sa MMK, sa mga vloggers na mga nag-feature ng mga successful people, diba? Halimbawa sa kay Julius Babaw ng mga case stories o kay Karen Davila sa May Puhunan. Pero you need to understand that they underwent talagang sipag, pagod, tiyaga para maabot yung pangarap nila. So you really need to understand na kung ano man tong pangarap mo, pagkatrabahuhan mo, starting now. So, huwag kang ma-frustrate, huwag kang mainip, huwag kang mataranta, huwag kang mairita. Pagdaanan natin yung tamang proseso. Makakarating ka rin doon. Okay? So, mga Taurus, taga saan po kayo? Asan po kayo nanonood ng ating reading for today? Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo? Comment down below para makita ko po kung saan nakarating ang ating mga readings. In the area of what you need, meron kang the Four of Pentacles. Sabi dito, you need to let loose. Masyado mong pinoprotektahan ng sarili mo to the point na hindi ka na gumagalaw. No? Okay lang protektahan ng sarili sa pagkakamali, sa hardship, sa failure, sa rejection. Pero ramdam ko dito na sobrang protektado mo ang sarili mo. You are not moving. You are not taking action. So, huwag ka masyadong nakatali sa mga iniisip mo. Hala, baka mawala to. Hala, baka mahirapan ako. You're protecting, ang term na narinig ko, bine-baby mo ang sarili mo. So now, let loose. Take action. Take a risk. Try something else or begin a new journey. Because yung mga balak mong buuin or balak mong makamit sa buhay mo ay magaganap kapag ikaw ay gumalaw. Parang ganyan. So, be confident, try it, do it, and you will see kung ano pa yung mga ma-acquire mo dahil nag-try ka. Okay? Four of Pentacles, the Five of Swords. Here, alam ng yung spirit guides na kitang-kita mo kasi na baka mahirapan ka or baka walang sumuporta or baka pumasok ka lang sa isang mahirap na sitwasyon na ayaw mong pasukin. Pero sabi dito, parte yan eh. Parte yan ng journey para makuha mo yung advancement or growth or stability na gusto mo sa iyong buhay. Kaya kailangan mo sabihin sa sarili mo, kailangan kong lumaban. Kasi kung lagi ako may intimidate sa ibang tao, lagi akong mapanghihinaan porque
may question or may kalaban or may obstacle or may kakompetensya, walang mangyayari, di ba? So you really need to fight. Fight for what you want. Fight for your stability. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the moon card. Parehong cards na nagkasabi, marami kang question, marami kang mga alinlangan, marami kang doubts, marami kang duda tukol sa path na susuungin mo. Siyempre, lahat naman ng negosyo, lahat naman ng project, lahat naman ng career path, sugal yan eh. 'Di ba? Sinusugalan mo yung isang bagay na alam mo sa puso mo, in your intuition, kaya mo. 'Di ba? Halimbawa, balak mong umalis na sa pagiging call center dahil 10 years ka na dyan, and sabi mo, ngayon gusto ko nang tuparin yung pangarap kong maging nurse sa Japan, halimbawa. Siyempre, sugal to. Hindi mo alam kung meron bang patutunguhan, kung dapat na ba akong umalis sa aking comfort zone. Marami nagsasabi sa iyo na wag, wag, wag. Pero ikaw, aramdam mo in your core energy, in your intuition na parang, time na to. Gusto ko nang ma-reach yung security and fulfillment na alam kong kaya kong ibigay sa sarili ko. So hahanapin mo itong mga taong ito. These people talagang magpapalinaw sa'yo, sasagot sa lahat ng question mo, at magpapalino ng ruta mo na parang, okay, these people really will align me sa aking balak gawin. So kung ano man yung malabo, kung ano man yung mga tanong mo, masasagot. Dahil these people are readily available para ituloy ka or gabayan ka sa instinct mo na ito na pagtulay. Okay? Clarify natin. Moon card, the death card. Yes, you're ending something na malabo. Ine-end mo na yung pagkapa na parang ayoko nang mangapa, ayoko nang mag-isip at mangamba kung next month ba meron ako nito, next year ba nandito pa rin ako. Ayaw mo na ng ganong uncertainty, di ba? Gusto mo na sigurado, gusto mo na permanente, gusto mo na may matibay na pundasyon para maging stable ang life ko at hindi yung parang I'm always on the survival mode. Parang ganyan. So now, dahil gusto mo nang tapusin yung alinlangan na yan, pangamba na yan, nag-transform ka na with the help of these people. Pinagkakatiwalaan mo na yung ruta mo, pinagkakatiwalaan mo na yung sarili mo, and with them, tumatapang ka, lumalakas ka. At alam mo na yung dapat putulin, alam mo na yung dapat mong suungin na bago. Natural ending ito. Itong issue na to, itong problemang ito, itong kinakaharap mo na kalabuan. At kapag nagkaroon ka na talaga ng panghahawakan, you know na kung paano to idediretso patungo sa yung stability. Okay? In the area of your near future, meron kang the Nine of Wands. Si Nine of Wands dito, sinasabi na kung ano man tong pinaghihirapan mo na ilaban with the help of these people, wag sukuan. Okay? Marami ka nang na-invest dyan, na oras, time, money, effort, and love. So, kapitan mo. Lagi mo isipin, may magagawa ako, may mabubuo ako, kayang-kaya ko tong kompletuhin, kayang-kaya ko tong tapusin. Marami ka nang naibigay, kaya kailangan talaga ituloy mo siya. Kahit pagod, kahit puyad, magpahinga ka pag minsan-minsan. Pero kada araw, piliin mo laging lumaban. Kasi alam mo in your intuition, alam mo na akin to. Okay? Meron din po ako nakita in the near future, parang meron ka nang ipapaayos sa bahay, or parang ipaparenovate mo ba yan, or nakakita ko ng isang bahay na tinatayo tapos nakatira na kayo doon, o yung family mo doon, kahit walang palitada or wala pang pintura. And in the near future, nakita ko na matatapos mo na yan. Papapalitadahan mo na, may pintura na, may kisame na. So, yung completion sa inaayos mo or sa bahay man to, it will be completed soon. Okay? Nine of Wands, the Page of Swords. Okay? In the near future, may darating po sa inyong magandang impormasyon na magpapabuhay sa iyo. Sabi mo, yes, hindi ko to susukuan kasi darating din yung confirmation or go signal na okay na, gora na, relax na. Wala na akong dapat ikatakot o ipangamba dahil darating din yung kaliwanagan na nais ko. So dahil dumating yun, ito yung defining factor para lalong kapitan to at lalong ituloy to. So congratulations, okay? In your, wait lang, narinig ko rin dito na umiwas-iwas ka rin daw sa mga GC, mga hidden text messages or group chats, no? Because
nakita ko dito na maaring may mga tao nagkichismis-chismis dyan kaya barikadahan mong sarili mo against them. Very good paalala ito na huwag kang makisali o huwag kang makigatong sa mga GC-GC or communication na yan para hindi ka daw madamay sa mga issue ng iba. Okay? In your challenge, meron kang the Six of Cups. Sabi dito, may mga bagay in the past na nahihirapan kang mag-move on. Pinapayuhan ka dito na bitawan mo na yan, wag mo nang dalhin sa puso mo, wag mo nang kimkimin, okay? Hindi nakakatulong sa'yo. So, kung ano man to mga issue sa family or mga childhood trauma, mga talagang naranasan mo dati na kapit pa rin sa puso mo at medyo bitter ka pa din, pinapayuhan ka na palayain mo ang sarili mo dyan. Kung ayaw mo magpatawad, naiintindihan kita, pero patawarin mo ang sarili mo. No? At lumaya ka dyan. Kasi walang mangyayari kung palagi kang kakapit sa mga issue na yon. Six of Cups, the Judgment card. Yes, ipagpasa Diyos mo na lang. Itaas mo sa Kanya, sa imo, God, ganito po yung ginawa sa akin noon. Walang hustisya. Hindi ko naramdaman na nag-apologize. Hindi ko man lang na-close yung bagay na yon. May mga nakabitin na mga issue. Pero sabi dito, ipagpasa Diyos mo na. I-let go mo na. Let God give the karma that they deserve. And ikaw, maliwanagan ka na meron pa naghihintay sa akin na bago. At doon ka na lamang tumingin. Doon ka na lamang mag-focus. Okay? Palayain ang puso, palayain ang sarili sa mga nangyari sa past. In your fortune, meron kang gates of triumph, success expands in your life. Sabi dito, meron talagang bagong pintuan, bagong pagkakataon na dapat mong pasukin. Kaya wag na masyadong overprotected sa sarili because panahon na to para mag-try ng bago. Especially here with the Knight of Wands. Bantayan mo, Taurus, ang cellphone mo ha. Bantayan mo ang cellphone mo for the email, task, tawag, kumpirmasyon because dyan manggagaling itong good news na ito na magpapasabik sa'yo. Okay? Medyo gaganahan ka, may excite ka for this new journey. Kaya use your passion, use your heart, use your love para ituloy-tuloy ng walang takot, walang alinlangan, walang duda itong bagong bagay na ito. Narinig ko, mako-confirm na yung inuupahan na gusto mong kunin para sa negosyo. Narinig ko na yes, may go signal na para simulan yung isang proyekto or tatawagan ka na para sa kumpirmasyon ng in-applyan. Ito yung panahon talagang susugod ka, Taurus. Walang alinlangan, walang pagdadalawang isip. Alam mo sa puso mo na ito na yon, ilalaban ko na. Okay? Knight of Wands, you have the Two of Pentacles. Yes, you are now making a choice. A choice for a better life, for a better good, for a better journey sa buhay ko. Itong pinagmumuni-munihan mo nitong nakaraan, nagadalawang isip ka pa kung ilalaban ko ba or aatras na ako. Pero dahil dumating yung magandang balita, talagang nakapag-decide ka na okay, pipiliin ko na to, gogora na ako. So congratulations po sa mga pipiliin at saka sa mga bagong laban. Talagang very exciting ito. It will lead you to a financially secured life moving forward. Okay? In your divine messages, meron kang surrender to the divine. Sabi ko nga sa'yo, itaas mo sa Diyos. Huwag mong kimkimin, huwag mong kontrolin, huwag mong pangunahan. Hayaan mo si God ang mag-direct sa'yo, si God ang magpaliwanag sa'yo at makita mo kung ano yung mga dapat mong puntahan at gawin. Especially from your heartbreaks. You have 3-3 here. 3-3 po ay angel number of talagang spiritual love. Meron po kayo mga namayapang kamag-anak sa kabilang buhay na talagang pinoprotektahan ka ngayon. Kaya magtirik ka ng kandila later after watching this video or magdasal ka to give thanks and gratitude sa kanilang protection. Okay? So, Three of Swords, kung ano man to mga pain na nararamdaman mo, kung ano man to mga pasakit or failure or trauma or talaga namang mga puot sa puso, kailangan mo daw maghilom dyan, Taurus. Yun ang susi sa iyong tagumpay. Ang maghilom sa nakaraan, nang sa ganon makapag-focus ka na sa mga productive things na magpapalago sa buhay mo. Three of Swords, the Three of Swords, yes. Talagang masakit kung ano man tong pinanggalingan mo. At marami kang tanong kung bakit ganon, bakit ganyan. Pero panahon ito para piliin bumangon. At huwag nang indahin pa yung past. Pilitin mo ang sarili mo maghilom. Okay? Because that is the only way para makapasok yung mga bagong bagay. Okay?
Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have goldfish, increase in material wealth or spiritual growth. Sabi dito, may paglago talaga sa kapirahan, kaching-kaching, at tiwala sa Diyos. Parang kumakapit ka sa Kanya ngayon at talagang dahil may pananalig ka, lahat ng tanong may sagot at lahat ng direksyon ay merong kasiguraduhan. Okay? You have fair woman, babae daw po na mistisa, maputi, or puti ang buhok. Baka meron kang kakilalang ganyan. May concern daw sa kanya, kausapin mo. You have hills, obstacles to overcome. Meron ka talagang dapat lagpasan na mga problema at issue. Kayang-kaya mo yung tapusin. Okay? You also have horse, short journey. Meron daw po kayong pagbiyahe. Baka pupunta ka sa kabilang bayan o sa Maynila. Baka meron kang aasikasuhin doon. No? Asahan mo this week yung mga paglalakbay mo. You also have firecracker excitement. May exciting nang mangyayari ngayon, kaya kumapit ka. Ito na yung simula ng mga magagandang paggalaw. Congratulations. Ang outcome ni Taurus for May 25 to 31, the Four of Cups. Sabi dito, tapos na ang lumbay, tapos na ang disappointment, tapos na ang pag-iyak mo sa isang sulok mula sa mga bagay noon na nakapanakit sa'yo at talagang nagdulot sa'yo ng disappointment. Here, may darating talagang bago. Kung questionin mo to, iisipin mo, kaya ko ba yan? Para sa akin ba talaga yan? Right timing na ba ito? Pero sa kabila ng mga tanong mo, darating ang tulong, darating ang mga agapay para pagliwanagin ang isip mo kung anong dapat mong gawin sa new opportunity na ito. Binibigay sa iyo to ni God. So, wag mong tanggihan, wag mong iwasan. Subukan mo lang at maaring ito na yung sagot para sa isang financially secured and long-lasting blessing para sa iyo. Four of Cups, the King of Pentacles. Yes. Naku, successful ito. Talaga namang pangmatagalan. Hindi ka magsisisi sa tatanggapin mong bagong bagay na ito. This is your way to success, way for money, and a way to a very long-lasting abundance sa buhay mo. Kaya try mo lang, wag mong questionin masyado, wag mong atrasan, ito na yung chance. Okay? So, Taurus, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes. Concentrate on this one question. Okay? Inhale and exhale the answer to your question. You have the Tower card, the Death card, and the Hermit card. Okay? At the bottom, meron po kayong the Hierophant. Narinig ko dito, Taurus, sa question mo ha, itong question mo. Kailangan mo daw pagliwanagin ang isip mo. Meron ka pang dapat maintindihan, meron ka pang dapat makalkal or malaman. Lawakan mo daw ang isip mo ngayon, lawakan mo pang unawa mo, at lakihan mo ang mata mo. Because nakita ko dito na it requires wisdom, itong question mo. Narinig ko na masyado mo siyang pinagpipilitan. And things needs to change now. Kailangan mo talagang hanapin yung para sa'yo. Kailangan mo makita yung purpose mo, makita yung sagot sa mga tanong mo nang walang pagpipilit, nang walang pagkontrol sa naratibo, nang walang pagbubulag-bulagan sa mga katotohanan. Nakita ko dito na panahon na para sa natural ending ng bagay-bagay. You need to accept that kung ano man tong bibitawan mo, masakit man, malungkot man, pero you need to understand na may bago pang darating dyan. Ending is a start of something new. Kaya sabi ko nga sa iyo, lawakan mong isip mo. Hindi porkat natalo ka dito or naalis yan or hindi pwede sa iyo yan, ay ending na ng lahat. No. Kapag hinayaan mo mag-let go sa isang bagay, doon ka papasok sa bago. At yung bagong yun, ang tunay talagang magpapaligaya sa'yo at magpapaangat sa'yo. Nakita ko dito na panahon to for you to soul search. Hanapin mo talaga sa puso, sa isip mo yung gusto mo, yung pangarap mo, yung passion mo, yung talaga magpapaligaya sa'yo. Panahon na for the grand shake-up. At itong shake-up na to ay required para makita mo ng buong buo na teka, maling akala lang pala to, ilusyon lang pala to, hindi pala sa akin yun, meron pang iba na para sa'yo. Kaya use your wisdom this time to understand that this is the natural end. Ending na to, try to search for the truth and take on that challenge of pagbabago. Dahil doon ka tunay na makakaangat. Okay? So lawakan mo muna isip mo ngayon. Narinig ko your question is a no. Dapat nang putulin, dapat nang mabago, dapat mo nang mahanap yung talaga magpapaangat sa'yo.
Okay? So, wag kang malungkot, wag kang mangamba because something new is arriving. Nagka-transform na ang life mo. So magalak ka dahil paparating ka na sa new level ng buhay kung saan nandun talaga yung para sa'yo. Okay? So Taurus, ito po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong May 25 to 31. Sa po kayo nakaresonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Taurus this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.